Kilalanin ng pagkatao ni Lela Ford, ang anak ni Carla Estrada at kapatid ni Daniel Padilla. Mabigat na responsibilidad ang nauugnay sa pangalan na dinadala ng baguhang artista na si Lela Ford. Hindi lang kasi ang kanyang ina na si Carla Estrada ang nasa showbiz, kundi pati na rin ang kanyang kuya na si Daniel Padilla. Hindi madali para sa isang teenager ang magkaroon ng sikat na kapatid dahil mas madalas ang paghahambing na gagawin ng mga netizens kapag ninais din itong pumasok sa pag-arte. Kahit noon pa man kasi ay hindi mawawala sa mga taga-showbiz ang maikumpara sa mga kamag-anak nila na nasa industriya din. Lalo na kung ang mas naunang kamag-anak ay nakagawa na ng sarili nitong pangalan at naging sikat sa kanyang ginagawa. Mahirap kasing matumbasan ang kakayahang ito, kaya naman ang nararapat na lang na gawin ng baguhang miyembro ay ang mahigitan ang kasikatang iyon. Iyan ngayon ang agam-agam ni Carmela Ford o mas kilala sa palayaw niyang Lela. May ilang taon na rin kasi matapos na makapagdesisyon ni Lela na sumunod sa yapak ng kanyang ina at kapatid at subukan ng pag-aartista. Ang mahirap nga lang dahil malaking pangalan na ang naiukit ni Daniel Padilla sa larangan ng entertainment. Ito rin ang nais na mangyari ng mga netizens kay Lela. Kaya naman ang mata ng mga ito ay tutok sa mga gagawin niya kapag nasabak na sa pag-arte. Naging emosyonal nga si Lela nang ibahagi niya ang kanyang pangarap na makapag-aral sa ibang bansa tulad ng kapatid niyang si Maggie Ford na nakapagtapos na ng kanyang pag-aaral na may Bachelor of Arts with a double major in Economics and International Politics sa University of Melbourne sa bansang Australia. Ang pagkakasama ni Lela sa Pinoy Big Brother at pagpasok sa bahay ni Kuya bilang official housemate ang magbibigay sa kanya ng pagkakataon para maipakita sa maraming tao ang kakayahan na mayroon siya. Hindi lang bilang anak ni Carla Estrada o kapatid ni Daniel Padilla, kundi isang individual na kayang tumayo sa sarili niyang mga paa at gumawa ng sariling pangalan sa pamamagitan ng paghihirap at pagsisikap. Minsan na rin kasi niyang natanong sa sarili kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin sa buhay dahil naramdaman niya noon na para siyang napag-iiwanan dahil masasabing accomplished na ang kanyang mga kapatid. Isa sa mga multo niya na pinag-usapan nila sa loob ng bahay ni Kuya ay ang pagkukumpara sa kanya ng mga tao sa kanyang ina at kuya. Gusto kasi niya na masabi sa buong mundo at sa maraming tao na hindi lang siya anak ni Carla Estrada o kapatid ni Daniel Padilla. Gusto niyang ipakita na may kakayanan din siyang gawin ng mga bagay na nagawa na ng kanyang mga kamag-anak. Kaya ang makapasok sa PBB ay isa sa mga kahilingan niyang natupad. Aniya, ang kanyang kuya DJ ay sobrang successful na sa industriya, maging ang mommy niya. Dagdag pa niya, parang ako na lang wala pa akong nabibigay sa sarili ko o sa kanila. Gusto ko din makilala. I wanna make a name for myself also. Ayoko lang na nasa shadow na lang ako lagi ng family ko. Inamin din ni Lela na masyado siyang naging komportable sa pagkakaroon ng magandang buhay. Masyado akong naging kampante. Ang nasabi niya nang balikan ang pagiging tutok niya sa mga komportableng bagay ng buhay niya na nakalimutan niyang tutukan ang sarili niyang goals. Pero alam niya sa pamamagitan ng PBB, isang malaking achievement na ang makapasok dito. Unti-unti na rin niyang matutupad ang mga pangarap niya. Honestly now, hindi ko rin ine-expect na mapupunta ako dito sa PBB kasi somehow may maipagmamalaki na rin ako sa mga tao. Ito na yung achievement ko. Determinado nga siyang makuha ang puso ng mga manonood, hindi lang bilang isang celebrity sister, kundi sa sarili niyang pagsisikap na nagpapakita ng kanyang charm, wit, and personality. Kamakailan lang din ay pumirma si Lela ng kontrata sa Star Magic noong July 25, 2025, kasama ang kanyang ina. Mula nang sumali sa talent management, ipinagmamalaki niyang ipinakita sa maraming tao ang isa sa kanyang mga hilig, ang sports kung saan may ilang beses na rin siyang napanood na napabilang sa volleyball game ng Star Magic All-Star Games. Dito rin ay nagawaran pa siya bilang miyembro ng Mythical Six. Pero dahil pag-aartista ang pinasok niyang karera, umaasa naman siyang magampanan ang mga action-packed roles sa hinaharap. Hindi na rin siya baguhan kung tutuusin sa bahay ni Kuya dahil noong 9 years old si Lela
ay nakapasok na ito at nakilala na rin si Kuya. Taong 2015 nang mangyari ito para bisitahin ang kanyang ina na naging guest housemate sa Pinoy Big Brother 737 na tumagal ng 3 araw. Sa maikling pagbisita ng batang si Lela, nakausap niya si Kuya sa confession room at ang muli nilang pag-uusap sa collab edition ay nagbalik ng mga alaala sa pagbisita niya noon. Isang nakakatuwang pangyayari naman ang naibahagi ng ate ni Lela na si Maggie Ford sa social media. Dahil si Lela nga ang bunso sa kanilang magkakapatid. Alam naman kung gaano siya kaprotektado ng kanyang mga kuya na sina Daniel at JC. Napapanood kasi ang pagiging malapit ng anak ni Neil Arce na si Joaquin kay Lela. Nakita rin ang paglapit nito sa kanya matapos na maglabas ng kanyang saloobin si Joaquin at sinabing pinagkakatiwalaan niya ito. Kaya siya ang napagsabihan niya ng kanyang agam-agam. Medyo na-awkward kasi siya sa mga kasama dahil sa mga nasabi niya. Pero tiniyak ni Lela na maiintindihan naman siya ng kanyang ama sa mga nabitiwan niyang salita. May pag-akap pa nga na ipinakita sa pagitan nilang dalawa na magkasama sa Star Magic. At dahil dito, kwento ni Maggie ay nai-stress na raw ang mga kuya niya sa napapanood nilang edits ng PBB. Kinatuwaan naman ito ng mga fans at ilang netizens na naghihintay sa komentong ipopost ni Maggie sa social media. Isa na rin ito sa mga inaabangan ngayon ng mga viewers dahil gusto nilang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Daniel kung sakaling magkaroon pa ng sweet moments sa pagitan ng kapatid at ibang mga male housemates. Samantala, nagbigay naman ng reaksyon niya ang ina ni Lela na si Carla Estrada patungkol sa nailabas ng anak niya na saloobin habang nasa loob ng bahay ni Kuya. Kung ang pakiramdam ni Lela ay malaking bahagi ng kanyang buhay ang kailangan niyang patunayan sa maraming tao. Para kay Carla, wala itong dapat patunayan sa kahit na sino. Aniya sa post, kahit saan ka man anak makarating, kahit wala ang lahat ng ito, wala kang dapat patunayan kanino man anak, kundi sa sarili mo. Ipagmamalaki ka namin anak araw-araw. Dagdag din ni Carla, ang bawat tao ay nabibigyan ng pagkakataon sa tamang panahon at kapag dumating na yon, doon na magbubunga ang lahat ng pinaghirapan nito. Lahat ay may sariling spotlight na nag-iintay sumindi at ang sayo ay malapit na. Enjoy the ride anak. Asahan mong may mga balakid pero lahat ay may magandang bukas na nag-iintay. Laban le, pwede kang magkamali at wala namang perfect na tao. Importante alam ko at kilala namin ang kabutihan ng puso mo. Excited na akong makita nilang lahat yun anak. Sobrang supportive nga ang pamilya ni Lela sa kanya, lalo na ang pagpasok niya sa bahay ni Kuya. Nag-post nga si Maggie ng ilang mga litrato nilang dalawang magkapatid na may caption na, "Fave photos of us. I can't wait for you to be back, my big winner." Kitang-kita nga at ramdam ang pagmamahala nilang magkakapatid. Kahit pagaling sila sa magkakaibang ama. Ang kuya nilang si Daniel Padilla ay anak ni Carla Estrada, sa dating action star at politiko na si Romel Padilla. Ang isa pa nilang kuya na si JC o Jose Carlito ay anak naman ni Carla sa bokalista ng bandang Orient Pearl na si Naldi Padilla, na siya ring pinsan ni Romel. Si Maggie naman ay anak ni Carla, sa dating Quezon City Councilor at Philippine Postal Corporation Chairman na si Mike Planas. Pamangkin ng dating first woman elected councilor at vice mayor ng Maynila na si Carmen Planas at ng dating vice mayor ng Quezon City na si Charito Planas. Si Lela naman ay businessman ng ama na hindi na nakilala ang kanyang identity dahil pribado ang pamumuhay nito. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa ating istorya ngayon? Type your thoughts in the comments section below.